Mega Bears. Sa Davao City, 819 DXUM. Itong oras, alas 12:30. Shalom Aleichem, maayong hapon sa panita na masukit na welcome. Terbaliki pro-program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz oras alas 12:30 pulalauna sa Lunes ang Pasadlong Sabado. Kini si Mori Azaria Gilbert Minyaw sa Banspikas Lawak, Engineer Ronel Matresa, Roy Johnson Station Manager. Magatimbay kaning tanan 0929-311-3484. Kay igsunan kaninyo nga buot mapil sa tuang conference karong umabot nga June 12. Wala na ilaing Huwebes. No? Karon ng Huwebes nga moabot kay pizza 12 alas 9 sa buntag to sa alas 3 sa hapon. Free lunch ni siya and free snacks only. You need to send your names. Padala inyong mga pangalan. No? Para sa ato ang umaabot nga conference tungod kay freelance mong siya. Kinahanglan siya og number of heads nga mo join ato ang anticipate kung pila ang number, no, para sa ato ang preparations, no? So daghang salamat og kaninyong buot mapil sa tong online classes. Atong online classes Merkules og Sabado. Merkules ug Sabado alas 7 sa gabi. Sabado sa gabi alas 7, Merkules alas 7. Ug kung wala pa mo yung link, no, just message me para maibawan nato na wala kay link o gusto kang mo-join. Okay, daghang salamat. And bakit nga taga Tagum, no, og silingan sa Tagum, Asunsyon, dapit sa may Tibal o Panabo, iwan man sa Laak og Mawab, Napanturan, iwan man sa New Corelia, New Bataan, Mungkayo, ang ato ang service sa Tagum ipahigayon sa Domingo sa alas 8 pasado or alas before 9, no? Before 9, no? Before 9 sa buntag hangtod sa alas 12 pasado, no, sa 8. Okay, doon na kita'y recitation sa Sidor og nagkinahinay na og kat-on ang mga joiners. Daghang salamat. Okay, ang mga gigsunan na itong gigisgutan, no, kay wala mga unom or 5 sa unom kaadlaw ang milabay gisaulog ang Feast of Shavuot mo ang the day of the Matan Torah, the day of the giving of the Torah. O kini siyang adlaw ang creator nakigistorya sa iyahang mga hinimo, yung creation. Og it is once and for all. Kung baga dili siya pwede usbon. Dili na pwede usbon. Nga naman tungod kay si Hashem, dili siya sama sa tao nga mag-usab og una-una. Ang kung doon na may gisulti niya, yan tumanon. Malakay 3:6. Ani Hashem lo sheneti. I am Hashem and I change not. Dili siya mag-usab. O mainungdan nga ang Torah. Never shall be called Old Testament. Christian lang ang nagmugnaan Christian lang. Makita na sa 2 Corinthians chapter 3. Itawag nila Old Testament. Yan, biktima taan na. The word of Hashem shall never grow old. Dili gayud pwede katawag og old. Tungod kay eternal.
man cannot be amended, dili pwede nga dungagan, dili pag pwede kuhaan. Because that is fixed. It is final. If Hashem said no to idolatry, final. Dili pwede mag-compromise. Now, dili pwede mga ang Trinity, dili man na idolatry. O ganina nga ginamugna ng Trinity para nga ma-accommodate ng doktrina sa idolatry. Kay ang basic nga concept Trinity, 3 person in one Godhead, mo na ang Trinity. Kanya, ilagi accommodate na si Jesus nga God. For the Jews, Hashem is unique one. Before He created the heavens and the earth, and after He created the heavens and the earth, and everything therein, Hashem remains the unique one. Wala siya mausap. Siya mo lang gihapon. And ang iyang existence, that must depend on His creation. Wala magdepende, wala magsalig sa iyang creation ang iyang existence. O kung ang tanan man nga iyang i-create nga nag-exist, mohonong pag-exist palayo lang. Hashem forbid. Hashem remains one and still self-existent. O kung doon ang tao nga mo deny sa existence na Hashem, mayon siya na wala nag-exist, he must know that there is no existence apart from Him or besides Him. That means, kung doon ang tao mingon nga wala nag-exist ng Creator, siya dapat wa po nag-exist. The fact nga siya nag-exist, how much more ang naghimo niya. In the book of Tehillim, it says na siya nga naghimo sa imong mga mata, dili ba day kakita. Siya naghimo sa imong dulunggan, dili ba day kadungog. So, makita nato mga kaigsunan na walay laing existence gawas lamang kaniya. And usa sa mga butang, when we talk about the Creator Himself, the Creator has no physical form. That is in Deuteronomy chapter 4, verse 9. You have not seen any form. Wala mo'y nakita ng mga forma. Nagpasabot na there is none like Him, as mentioned in the book of Isaiah. None like Him. O kay walay sama kaniya, dili pwede nga mohimo ka o kulagway imong isulti nga siya na tungod kay there is none like Him. O wala siya lawas nga physical, because in the book of Deuteronomy 4 verse 39, Hashem, who is Elohim, He is the Elohim, the heavens above and the earth below, and there is none like or none other else. Walay sama niya, o wala na ilain pa. Nagpasabot nga ang tinul nga Creator nag-occupy sa langit ug sa yuta at the same time. Ug unsang klaseng lawas nga maka-occupy og langit ug yuta? Sa samang higayon. Not only that, wala siya physical form, tungod kay ang physical form subject sa iyahang limitation. Ang physical form, kung naglingkod, wala siya gatindog, ug nagtindog, wala siya galingkod, ug kung naa siya sa east, wala siya sa west. Tungod kay na siya physical form. But He occupies both
the heavens and the earth. The book of Isaiah 60. The heaven is his throne and earth is his footstool. So we can find the concept of Trinity is not based on the Torah. It is not based on the scripture of the Jewish text, Genesis to Malachi. You cannot find it. It is an invention of the Gentile world, and then introduced by Tertullian in the year 197 to Christianity. And then it was finalized in the Council of Nicaea in the year 325, the time of Constantine the Great. O mao ang nag-lift up ni Jesus nga gihimong deity. Gihimo siyang God. O karon nga siya dili i-underestimate, gihimo nila nga co-equal, co-eternal, co-existent, and co-powerful, which is a false concept of understanding the Creator. Si Hashem na siya'y iyahang kaugalingong pangalan na imoang makita sa Hebrew o kanyang pangalan Kadosh, as mentioned in the book of Isaiah chapter 6. And then in Zechariah 14 verse 9, Vihaya Hashem limelech al kol haaretz vayum hahu yihi Hashem echad wa shemo echad. And it shall be that Hashem be the king of all the earth, and Hashem shall be one and his name one. It's only one, and he is the only king. So dili pwede nga ilaing king. Only Hashem. He is the Melech HaKavod. Siya ang king of Kavod. Psalms 24. So, the first line of the Asherit Hadivarim in Exodus 20 verse 2 is just the same mandate that he gave to Adam in the book of Genesis chapter 2 verse 16. Because in Genesis 2:16 he said to Adam, the first man, Vaychav Hashem Elohim al Ha'adam lemar. The name of Hashem and Elohim both mentioned in Genesis 2:16 to remind Adam that he is the only Elohim and none other else. And he is the only one, do not change him. And he is Elohim, do not, or you need to fear him and stand in awe. You need to honor him. And then Exodus 20 verse 2, Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotziteka me'eretz Mitzrayim mevit abadim. It's just the same. The name of Hashem was introduced once again when he spoke to his creation 2,448 years after Adam, and that is 1,313 BCE, 3,337 years ago. Kini siya mga kaigsunan ang pagpadayag sa Torah nga diin iyahang gi-introduce kung kinsang tinuod.
Tungod kay gikan kang Enos in Genesis chapter 4 verse 26 na introduce ang idolatry sa yuta nga nagsugod sa pagsimba og adlaw ug bulan. And even ang mga planeta, as a matter of fact, bisan mga pangalan sa mga idol sa Greek ug sa Latin, sa Roma, connected siya planets. Tungod kay dito na nagsugod ang idolatry. Kay sa time ni Enos, kay ang adlaw, gihimo man daw nga servant sa Creator, therefore, pwede daw siya simbahon o pinagi niya mahimo siyang advocate para sa mga tao nga nagsimba niya padung sa Creator. Ang mga tao insay mo abugar nila. Sukad pa na kaniadto. Nga dili man na mao ang concept sa scripture. Because in the book of Ezekiel 18 verse 21, if the wicked shall turn from his ways and perform his commandments and ugunya siya mo himo sa iyang mga sugo, he shall live and not die. According to the sages, in this particular verse, we can find that the Creator, Hashem, provides a direct access to each and everyone. Kung adunay mga tao nga dunay kasalanan, if he returns to Hashem, kung siya mubalik kaniya and keep his commands, then he shall be forgiven, he shall live. And that's why in the book of Zephaniah, chapter 2, verse 1, improve yourself and improve one another. It's just the same message that Hashem said to Cain in Genesis 4:7, when Hashem said, if you improve yourself, Cain, you shall be forgiven. If not, then sin is knocking at the door and its desire is you, but you can conquer it. We are all urged to improve ourselves, and that is Teshuvah. And Teshuvah is return. Mubalik na kay Hashem. Nga naman, tungod kay ang kasagarang kasalanan, connected siya sa idolatry. Connected siya sa idolatry. Kumbaga, nangita siya glaing lover. O tungod kay connected siya sa idolatry. Gusto ni Hashem nga ang tao mubalik niya. O gitawag siya Teshuvah. And it is translated as repentance. Tungod kay doon ay instantaneous nga disconnection. The moment nga ang tao mo transgress, as mentioned in the book of Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2, your sin and your iniquities have separated you from your Elohim. Ang inyong mga sala ug ang inyong mga paglapas, ang inyong mga kadautan mao'y nakasiparar. So there is an instantaneous separation between the Creator and humanity as a result of the transgression. So instantaneous. But then, the Creator challenged its one to return to Him. Isaiah 1:18, come, let us reason together. So we can find a direct access to Him, adunay direct na access o kinahanglag advocate
lahi sa belief sa Christianity, tungkol Christianity, si Jesus daw ang nagpataliwala sa tao o sa Creator o niya. Ang dugo daw ni Jesus may bayad sa sala kay siya matarong gipatay alang sa kasalanan sa mga kadautan. Mga kaigsunan, you cannot find it in Genesis to Malakay nga ang taong matarong patyon para maluwas ang taong makasasala. You cannot find even one verse. Not even one. As a matter of fact, di mo kakita og isa lang ka bersikulo nga nagisgot kay Jesus. If you study Genesis to Malakay, not one verse. No, not one. Kung ano na may mga pastor, ministro na mo barog-barog, yamingon siya nga kanang bersikulo kung imo siyang i-confront nga i-prove niya ang iharapong bersikulo King James Bible. Mga kaigsunan, kabalo man ta nga ang mga propeta, mga Israelita na sila si Isaiah, mostly sila si Daniel, Jeremiah, Ezekiel, mga Israelita man sila. O ang ilang sinulat, bisan pag naisagol ng Aramaic, for example, the book of Daniel na ay gamay Aramaic, just like Mene, Mene, Tekel, Upharsin, naisagol, but it is written in Hebrew. Kung baga, ang Hebrew script mo ay gigamit sa pagsulat. Okay, ang Hebrew script may gigamit. Therefore, mga kaigsunan, mo submit ta kung unsa may buot pasabot ana sa Hebrehanon nga pagsabot. Kaysa magsige tag insist niya mo bit ka ng King James Bible 1611 na gibakak na perfect Bible. Kumbaga, maunong na ta sa pagka kumbaga iisip lang ta sa uban nga murag wala tayo tibawan. Maunong ta na. Kumbaga, wala tayo alam. Ingon lang ta nga, oh, perfect Bible na. 1611. Dapat dili na ta categorize sa mga tao nga sunod-sunuran na. Okay. Ikaw mismo, acknowledge mo ka nga ang mga propeta, mga Hebrew. Yung ano na may perfect na translation. Sa marang gidinay nato ang tinuod nga scripture. Gidinay nato ang tinuod nga kasulatan nga Hebrewan. Ug tuod ana, ganun kaayo mga kaigsunan na atong sabton based sa Hebrew. Based sa Hebrew. Kaya kung mabase na to sa Hebrew, hindi nyo makita. Kasi dyan but pasabot. Kasi but pasabot sa Isaiah City 14, nganong na virgin man na sa King James. Yan sa uban na bang translation bisag Christian Bible, no? Yang woman na rabay gibutang diya. Nga naman, nakasilip na nga dili tama ng virgin. Dili tama ng virgin gibutang sa Isaiah City 14. Parang na-version na nga, yang woman ang gibutang. Kaysa Hebrew, Alma ang gibutang sa Isaiah City 14 niya. Ang Proverbs 30 verse 9 napoy Alma nga prostitute. So, mo contradict mo yung virgin nga ang Hebrew sa word nga virgin bitola man siya. Mo na mga kaigsunan na ang pangutan na asa may sundo na to.
may question nga, ano di ay na, nga virgin man na, o mo na gitawag og evolution of translation and mistranslation. Ang Hebrew gitranslate nila ni Origen, Lucian, and Eschyus into Greek sa 3rd century AD or Common Era CE. Pag ilang gisumpay sa Greek Septuagint, unya, nagmumukhang Greek Septuagint ang ilang trabaho. Pero bakak. Ilalang gisumpay aron ingnon nga ang ilang trabaho tinuod. Isaiah City 14, pagkamo sa Greek, gihimong Parthenos sa Greek. In the year 405, Common Era, si Jerome nag-translate og Latin Vulgata. So pag-translate ni Jerome, ang Isaiah City 14, nag-ikot sa Matthew 1:23. Ang gibutang mga kaigsunan, or Matthew 2:23, Virgo. O pag-translate sa King James, ang Virgo, himong virgin, diha na og ang King James giwali sa mga Baptist nga perfect Bible, Anabaptist particularly. Silag pamakak nga perfect Bible, so dili na ka mo question kung unsay gisulat din. Kaya kuan daw scholar gyud daw ang nag-translate, scholar ang kaigsunan. Bisan pa ang buong New Testament kini siya dili acceptable sa Jewish community tungod kay dili siya sinulat og mga propeta. Ang sinulat sa propeta, Genesis na malakay lang. O gisirad-an na kay wala na'y propeta after kang si Karayag Malakay. Gisirad-an na sa time nila ni Ezra o sa 120 ka mga men of great assembly nga 85 ang propeta usab o 35 ang mga rabbis. O wala na laing propeta, wala na po'y propesiya, wala na kasulatan ng idugang pa. Genesis o Malakay lang ang tunod nga kasulatan. Muna mga kaigsunan, balik kita sa Torah. Balik kita sa Torah kung gusto tang maluwas. Kay sa Psalms 101 verse 7, falsehood shall not stand before my eyes. Shikarim luyakon liinay. Ang tao nga nasa bakak dili gayud makabarog sa tubangan ko. Mga kaigsunan, panahon na anong padayonom to ng bakak. Labay ng bakak, oy. No? Ayaw mo loyal sa bakak. Cling to the Torah. Because Hashem and the Torah are one. Wala bitay oras mga kaigsunan. Ayaw mo kalimot karong maabot natin sa 12 na kitay conference. No? There is atoang center sa Dacoville, Farland, Dacoville, Dumoy. Now, freelance free snacks, alas 9 sumutang to alas 3 hapon. O ipadala niyo ang pangalan sa 0929-311-3484 sa Masgimusoban for reservation kay freelance yan, free snacks. Kaninyong buot matulis ng online classes, matag Sabado sa gabi, umabon, o sa Merkules sa gabi. Sa ngalan sa itong partners, Picas Lawak, Engineer Ronel Mandres, sa Radio Santo Station Manager, kini si Moria Zaria Gilbert Minyosa, mag-iwan Shalom Aleichem, Billy Proud.